Wag po, tatay. Baka may makakita sa atin. Pabulong at nanginginig kong sabi habang pilit kong itinutulak ang matitigas na braso ni Tatay Tato na nakapulupot sa aking baywang. Napakadilim sa loob ng kusina dahil sa malakas na bagyong sumisira sa linya ng kuryente sa buong Pampanga noong gabi na iyon. Ang tanging maririnig mo lang ay ang marahas na hampas ng ulan sa bubong na yari sa yero at ang mabilis, halos mabaliw na tibok ng aking puso. Ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo pang ibinaon ng biyenan ko ang kanyang mukha sa aking leeg, humihinga ng malalim, ninanamnam ang amoy ng aking basang buhok matapos kong maligo. Feliciana, sandali lang. Parang awa mo na, kahit ngayon lang. Sobrang lungkot ko, anak. Gumaralgal ang boses ni Tatay Tato. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa maraming taon ng pagiging karpintero ay dahan-dahan sang humaplos sa aking likod, direkta sa manipis na telang sutla ng aking pantulog. Nanginig ang buong katawan ko. Alam ng utak ko na kasalanan ito, isang malaking kasalanan na susunog sa aming pamilya sa apoy ng impyerno. Ako ay isang guro sa elementarya, isang huwarang asawa sa paningin ng lahat, at ang lalaking yumayakap sa akin ngayon ay ang ama ng aking asawa. Pero ang init ng kanyang katawan, ang higpit ng kanyang hawak na tila ba hinding-hindi niya ako bibitawan, ay ang mismong mga bagay na matagal nang ipinagkait sa akin ng sarili kong asawa na si Gaudencio, na nasa Qatar na sa loob ng 3 taon. Ang kalungkutan ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa aking katinuan, at si Tatay Tato ang naging tanging lunas na abot kamay ko. Haharapin ko na sana ang kanyang mga labi sa dilim, handang magpatayan sa bawal na ligaya, nang biglang narinig namin ang isang tunog na nagpatigil sa takbo ng aming mundo. Isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng aming gate. Kasunod nito ang kalasgasan ng kadena at ang pagbukas ng bakal na pinto. May tao sa labas! Napaigtad ako. Ang boses ko ay naging isang hysterical na bulong. Mabilis kong itinulak si Tatay Tato palayo sa akin. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang pumasok sa pagitan namin na nagpabalik sa akin sa malupit na katotohanan. Baka si Gaspar lang iyon, ang kumpare ni Gaudencio, tinitingnan ng bahay dahil sa bagyo, bulong ni Tatay Tato. Ngunit maririnig mo rin ang panginginig sa kanyang boses habang kinakapa ang kanyang shorts. Hindi! Hindi tunog ng jeep ni Gaspar iyon! Tunog ng van iyon! Sabi ko, habang ang aking mga kamay ay mabilis na inaayos ang nagulo kong damit. Lumapit ako sa bintana ng kusina, dahan-dahang hinawi ang kurtina upang sumilip sa madilim na bakuran. Ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagbigay kulay sa paligid. At doon, nakita ko ang isang puting van. Isang lalaki ang bumaba mula sa passenger seat, may bitbit na malaking balikbayan box at patakbong lumalapit sa aming pintuan habang tinatakpan ng ulo ng isang lumang jacket. Ang mukhang iyon! Kahit sa dilim, kahit 3 taon ko lang siyang nakikita sa pamamagitan ng maliit na screen ng cellphone, hinding-hindi ko mapagkakamalan ang tindig na iyon. Diyos ko, si Gaudencio! Napasandal ako sa lababo, pakiramdam ko ay nawalan ng lakas ang aking mga binti. Umuwi si Gaudencio, umuwi ang asawa ko. Ano? Halos mabulunan si Tatay Tato. Ang kanyang mukha na naabot ng kaunting liwanag mula sa labas ay naging maputla na parang bangkay. Sabi niya sa chat noong 1 linggo, sa susunod na buwan pa ang flight niya. Hindi ko alam! Sorpresa yata ito! Tatay, magtago ka, bilis! Kung makita ka niya rito sa kusina nakasama ako sa ganitong oras. Hindi ko na natapos ang aking pangungusap dahil narinig na namin ang pagpihit ng doorknob sa may sala. Swerte ko na nakakandado ang pinto sa harap, ngunit alam kong may duplicate na susi si Gaudencio. Saan ako pupunta? Ang tsinelas ko! Natatarantang bulong ng matanda. Sa gitna ng takot, nawalan na ako ng kakayahang mag-isip ng tama. Diyan! Sa ilalim ng lamesa! Bilisan mo! Ipinasok ko ang aking mga paa sa aking sariling tsinelas habang ang tsinelas ni Tatay Tato ay mabilis kong isinipa sa ilalim ng kabinet ng lababo.
Umaasang hindi iyon mapapansin sa dilim. Si Tatay Tato, sa kabila ng kanyang edad at pananakit ng kasukasuan, ay mabilis na gumapang sa ilalim ng mahabang lamesang kahoy sa kusina, ang mismong lamesa kung saan magkasama kaming naghahapunan gabi-gabi. Huminga ako ng malalim, pinunasan ng aking pawisang noo kahit malamig ang gabi, at pinilit na pakalmain ang aking boses. Patakbo akong lumabas ng kusina patungo sa sala. Sakto nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang basang-basang Gaudensyo. Bit-bit ang kanyang backpack. "Feliciana! Sorpresa!" Sigaw ni Gaudensyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may malawak na ngiti. Ibinaba niya ang kanyang gamit at agad akong sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Nang idikit niya ang kanyang mukha sa aking balikat, naramdaman ko ang lamig ng ulan sa kanyang jacket, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang naglalagablab na apoy ng takot. Amoy katarsya, amoy ng bagong biling pabango na hinaluan ng pawis ng mahabang biyahe. Ang yakap ng aking asawa na dati kong ipinagdarasal gabi-gabi, ngayon ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa aking leeg. "Gaudensyo! Bakit hindi mo sinabi? Sana nakapagluto ako, sana dinalhan ka namin ng sundo ni Gaspar." Nauutal kong sabi. Pilit na ginagawang masaya ang aking tono, habang ang aking mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa madilim na pasilyo patungo sa kusina. "Gusto ko kayong sorpresahin ng anak natin at ni tatay." Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na nagparamdam sa akin ng labis na dumi. "Kamusta si tatay? Tulog na ba siya sa kwarto niya?" Oo, tulog na siya. Alam mo naman ang matatanda, maagang napapagod." Pagsisinungaling ko, habang iniisip ko ang aking biyenan na kasalukuyang nakadapa sa malamig na sahig sa ilalim ng lamesa, ilang metro lang ang layo sa amin. Eksakto sa sandaling iyon, narinig namin ang maliliit na yapak mula sa hagdanan. Ang aming 7 taong gulang na anak na si Junjun ay pababa. Kinukuskus ang kanyang mga mata habang may hawak na maliit na flashlight. "Mama, bakit po maingay?" Nang makita ng bata ang kanyang ama, nanlaki ang kanyang mga mata. "Papa!" Patakbong lumapit si Junjun at sumampa sa mga braso ni Gaudensyo. Umiyak si Gaudensyo sa galak, hinahalikan ang kanyang anak, sinasabi kung gaano niya ito kamahal at kamis. Isang napakagandang eksena ng pamilya, kung hindi lang ako nakatayo doon, pasan ang isang lihim na maaaring sumira sa kanilang dalawa. "Papa, may pasalubong po ba ako?" Tanong ni Junjun habang nakayakap sa leeg ng ama. "Siyempre naman anak, marami sa loob ng kahon sa labas. Pero bago iyon, gutom na gutom si Papa. May pagkain ba sa kusina? Kahit kanin at ulam lang na natira?" Sabi ni Gaudensyo habang ibinababa si Junjun at nagsimulang humakbang patungo sa kusina. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. "Huwag! Ibig kong sabihin, huwag na doon, Gaudensyo. Malamig ang pagkain doon, ako na lang ang kukuha at magdadala rito sa sala. Umupo ka na muna rito, magpahinga ka." Hinawakan ko ang kanyang braso, pilit siyang pinipigilan. Ngunit si Junjun sa kanyang kawalan ng malay ay biglang nagwika habang itinutok ang kanyang maliit na flashlight sa madilim na bahagi ng kusina. "Mama, bakit po nating dadalhan si Papa rito? At bakit po andoon si Lolo sa kusina? Kanina bago ako matulog, nakita ko si Lolo na pumasok sa kusina pero hindi ko siya nakitang lumabas. Lolo, andyan ka ba? Bakit po kayo natutulog sa kusina, Lolo?" Ang bawat salita ni Junjun ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa aking lalamunan. Nanigas si Gaudensyo. Dahan-dahan niyang binitiwan ang aking kamay at ang kanyang masayang mukha ay napalitan ng labis na pagtataka. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa madilim na kusina kung saan ang liwanag ng flashlight ng aming anak ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa ilalim ng lamesa. Ang buong kusina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Naririnig ko ang sarili kong paghinga, mabilis, mababaw, at puno ng takot. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa aking leeg. Nakatitig ako sa flashlight na hawak ni Junjun.
na ang liwanag ay unti-unting lumalapit sa ilalim ng lamesa kung saan nakatago ang aking biyenan. "Ano ang sinasabi mo, Junjun?" tanong ni Gaudencio. Ang kanyang boses ay may halong tawa ngunit may bakas na rin ng pagtataka. Lumakad siya ng isang hakbang patungo sa kusina, habang ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa backpack na bitbit niya. "Bakit naman matutulog si tatay sa kusina? Baka nananaginip ka lang, anak." "Hindi po, Papa. Nakita ko po talaga si Lolo kanina na galing sa kwarto niya tapos pumasok dito." Giit ng bata. Ang kanyang maliit na kamay ay matatag na nakaturo sa dilim. Bago pa tuluyang maitutok ni Junjun ang liwanag sa ilalim ng lamesa, mabilis akong kumilos. Hinablot ko ang flashlight mula sa kamay ng aking anak. Dahil sa bigla kong lakas, bahagyang napaigtad ang bata at tumingin sa akin na may takot sa kanyang mga mata. "Junjun, huwag kang maglaro ng flashlight, nakasisilaw," may kalakasan kong sabi. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagagalit. Mabilis kong itinutok ang ilaw sa itaas, sa kisame ng kusina, malayo sa sahig. "Gaudencio, huwag mo nang pakinggan ang bata. Alam mo naman si Junjun, bago natulog ay nanood ng mga kwentong kababalaghan sa cellphone. Siguro ay guni-guni niya lang iyon dahil sa takot sa kulog." Tumingin sa akin si Gaudencio. Sa gitna ng dilim, ramdam ko ang lalim ng kanyang mga mata na tila ba sinusuri ang bawat galaw ko. "Ganun ba? Pero bakit parang pinagpapawisan ka, Feliciana? At bakit ang lamig ng mga kamay mo?" Hinawakan niya ang aking braso at ang init ng kanyang balat ay nagpabitin sa aking hininga. Malamig kasi ang gabi at natakot din ako sa lakas ng kidlat kanina habang hinihintay kitang tumawag." Pagsisinungaling ko, habang ang aking utak ay mabilis na nag-iisip ng paraan upang mailayo siya sa kusinang ito. "Halika na sa sala. Mas mabuting doon ka muna. Ako na ang kukuha ng pagkain mo. May natira tayong adobo sa ref, papainitin ko lang." Pilit ko siyang itinulak pabalik sa sala, ngunit bago pa kami makahakbang, isang mahinang kalatog ang narinig mula sa ilalim ng lamesa. Mukhang naging marahas ang paggalaw ni Tatay Tato dahil sa takot, o kaya naman ay tumama ang kanyang tuhod sa kahoy. Nanigas muli si Gaudencio. "Ano iyon?" "Daga!" Mabilis kong sagot. Halos sumigaw ako. Maraming malalaking daga rito kapag umuulan dahil bumabaha sa likod ng pagawaan ng kahoy. "Huwag mo nang pansinin, Gaudencio. Halika na." Sa pagkakataong ito, hindi na nakipagtalo si Gaudencio. Marahil dahil sa matinding pagod mula sa mahabang biyahe mula sa airport, hinayaan niya akong akayin siya pabalik sa sofa sa sala. Umupo siya doon na may malalim na buntong hininga, isinandal ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Si Junjun naman ay umupo sa tabi ng kanyang ama, nagsisimula ng antukin muli. "Sige na, Feliciana! Pakiinit na lang ang pagkain. Sobrang gutom lang talaga ako," sabi ni Gaudencio nang hindi idinidilat ang kanyang mga mata. Bumalik ako sa kusina na ang mga tuhod ay parang jelo sa lambot. Nang masiguro kong hindi nakatingin ang aking asawa, lumapit ako sa ilalim ng lamesa at sumilip sa dilim. Doon, nakita ko ang mga mata ni Tatay Tato, puno ng takot, pagsisisi at pakiusap. Sumenyas ako sa kanya gamit ang aking kamay na manatiling tahimik at huwag gagalaw. Pagkatapos ay mabilis kong kinuha ang platong adobo, inilagay sa microwave na agad namang umugong nang buksan ko ang generator sa labas para magkaroon ng kaunting kuryente ang bahay. Habang naghihintay na uminit ang pagkain, napasandal ako sa lababo at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, na parang umiiyak ang langit para sa aking maruming kaluluwa. Paano ba ako umabot sa ganitong sitwasyon? Naalala ko ang mga nakaraang taon. Ang buhay ng isang asawa ng OFW ay hindi madali. Noong unang taon ni Gaudencio sa Qatar, halos gabi-gabi akong umiiyak habang yakap ang aming anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga tawag niya ay naging madalang. Ang mga text ay naging maiikli. Napadala ko na ang pera.
Bumili kayo ng pagkain. Mag-aral mabuti si Junjun. Ang aming kasal ay naging parang isang transaksyon sa bangko. Nawala ang lambing, nawala ang mga salitang nagpaparamdam sa akin na ako ay isang babae pa ring kailangan ng pagmamahal. At sa mga panahong iyon ng matinding pangungulila, si Tatay Tato ang laging nariyan. Siya ang nag-aayos ng mga sirang gripo. Siya ang sumasama sa akin kapag may lagnat si Junjun sa hating gabi. At siya ang tahimik na tumatabi sa akin sa hapagkainan upang makipagkwentuhan para hindi ako makaramdam ng pag-iisa. Ang kanyang mga simpleng haplos sa aking balikat kapag ako ay umiiyak dahil sa pagod, ang kanyang mga sulyap na puno ng paghanga na matagal kong hindi nakita kay Gaudencio. Ang lahat ng ito ay naging parang tubig sa isang tuyong lupa. Hanggang sa isang gabi, ilang buwan na ang nakalilipas, ang mga haplos na iyon ay lumampas sa hangganan ng pagiging magbiyenan. Isang malakas na tunog ng microwave ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Inayos ko ang pagkain sa isang tray at dinala ito sa sala. Kumain si Gaudencio ng tahimik habang ako naman ay nakaupo sa tapat niya, binabantayan ang bawat pagsubo niya. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang pagpapahaba ng aming parusa. Alam kong hindi pwedeng manatili si Tatay Tato sa ilalim ng lamesa hanggang umaga. "Salamat, Feliciana!" sabi ni Gaudencio matapos kumain. Inilagay niya ang plato sa lamesita. Saan nga pala ang tsinelas ko na iniwan ko rito noong umalis ako? Parang hindi ko makita. Nasa kwarto mo yata o baka naitabi ni Tatay sa lalagyan, sagot ko habang bigla kong naalala na ang tsinelas ni Tatay Tato ay isinipa ko sa ilalim ng cabinet sa kusina. Kung sakaling pumasok si Gaudencio doon para maghugas ng kamay o uminom ng tubig, may tsansa na makita niya iyon. At mas malala, ang tsinelas na iyon ay basang-basa dahil galing si Tatay sa labas bago kami pumasok sa kusina. "Sige, matutulog na muna kami ni Junjun sa kwarto natin. Sobrang lagkit ng katawan ko pero bukas na lang ako maliligo kapag may liwanag na." Tumayo si Gaudencio at binuhat ang natutulog na si Junjun. Nakahinga ako ng maluwag. "Sige, mauna na kayo. Mag-aayos lang ako rito sa kusina at susunod na ako." Nang makapasok na si Gaudencio sa aming kwarto at marinig ko ang paggiri ng lumang pinto, mabilis akong patakbong bumalik sa kusina. Lumapit ako sa ilalim ng lamesa. "Tatay, lumabas ka na dyan, bilis!" Bulong ko habang tinutulungan ko siyang tumayo. Lumabas si Tatay Tato na hinihingal. Ang kanyang lumang t-shirt ay puno ng alikabok mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot. "Diyos ko, Feliciana! Akala ko ay katapusan na natin. Paano kung nalaman niya?" "Huwag ka nang magsalita, Tatay. Pumunta ka na sa kwarto mo ngayon din. Huwag kang gagawa ng anumang ingay." Utos ko sa kanya habang itinutulak ko siya patungo sa kanyang kwarto na nasa ibabang bahagi ng bahay, malapit sa kusina. Tumango ang matanda at mabilis na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto, lumingon siya sa akin, isang sulyap na puno ng matinding pagnanasa at takot na nagpabigat sa aking dibdib. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Pinunasan ko ang lamesa at siniguradong walang anumang ebidensya ng aming ginawa. Akala ko ay tapos na ang panganib para sa gabing ito. Akala ko ay ligtas na kami. Lumakad ako patungo sa hagdanan upang umakyat sa kwarto namin ni Gaudencio. Ngunit nang makarating ako sa tapat ng pintuan, nakita ko si Gaudencio na nakatayo sa may balkonahe sa itaas, hawak ang kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay nakatutok sa kanyang mukha at ang kanyang ekspresyon ay hindi na ang pagod na mukha kanina. Ito ay isang mukha ng isang lalaking may natuklasang hindi maganda. "Feliciana?" tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay malamig at patag. Napakalayo sa masayang asawa na dumating kanina. "Sabi mo tulog na si Tatay bago ako dumating, di ba?" "Oo." "Bakit, Gaudencio?" Naramdaman ko muli ang biglang pagbaba ng antas ng aking dugo. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang cellphone. Kakarating lang ng text mula sa sistema ng smart automation na ikinabit ko sa paggawaan ng kahoy bago ako umalis.
Sinasabi rito na nagkaroon ng paggalaw sa sensor ng pinto ng paggawaan ng kahoy eksaktong 30 minuto bago ako pumasok sa bahay na ito. At ang passcode na ginamit para buksan ang pinto ay ang passcode ni tatay. Napatitig ako kay Gaudencio. Ang aking dila ay parang naputol. Ang abolong kaligtasan na naramdaman ko ilang minuto lang ang nakalilipas ay biglang nawasak na parang kristal. Nanginig ang aking mga labi at naramdaman ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likod habang nakatitig sa liwanag ng cellphone ni Gaudencio. Ang bawat numero sa screen na nagpapakita ng oras ng pagpasok sa paggawaan ng kahoy ay parang isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa dingding. Sa kabila ng malamig na hangin na dala ng bagyo, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang nagbabagang pugon. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, Gaudencio? Pilit kong pinatatag ang aking boses, ngunit narinig ko ang sarili kong gumaralgal sa dulo ng aking pangungusap. Humakbang ako paitaas sa hagdan, sinusubukang lapitan ng aking asawa upang hawakan ang kanyang kamay, upang ibaling ang kanyang atensyon palayo sa cellphone na iyon. Tumingin sa akin si Gaudencio, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagtataka at unti-unting umuusbong na pagdududa. Sabi mo kanina, bago ako dumating, ay matagal nang natutulog si tatay sa kwarto niya. Pero bakit ayon dito sa log ng system? May nag-input ng passcode niya sa pinto ng paggawaan ng kahoy 30 minuto lang ang nakalilipas? At bago iyon, may nakabukas na sensor sa may kusina. Iyon ba? Mabilis na nag-imbento ng kasinungalingan ang aking utak, isang desperadong hakbang upang takpan ang katotohanan. Baka nakalimutan kong sabihin sa iyo na lumabas si tatay kanina bago ka dumating. May tiningnan lang siya sa paggawaan ng kahoy dahil natatakot siya na baka pasukin ng baha ang mga mamahaling kahoy na nandoon. Alam mo naman ang tatay mo, kahit matanda na, napakatigas ng ulo kapag ang mga kagamitan sa pagkakarpintero ang pinag-uusapan. Tinitigan ako ni Gaudencio ng matagal. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas nakabibingi pa kaysa sa kulog sa labas. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone at huminga ng malalim. Sana nga ay sinabi mo agad, Feliciana. Kinabahan ako, akala ko kung sinong magnanakaw ang nakapasok sa ari-arian natin, sabi niya, habang hinahaplos ang kanyang mukha na halatang puyat at pagod sa biyahe. Sige na, pumasok na tayo sa kwarto, gusto ko nang magpahinga. Tumango ako at sumunod sa kanya sa loob ng kwarto. Habang nakahiga si Gaudencio sa tabi ni Junjun at mabilis na nakatulog dahil sa labis na kapaguran, nanatili akong nakadilat sa dilim, nakatitig sa kisame. Ang bawat paghinga ng aking asawa sa aking tabi ay nagpapabigat sa aking dibdib. Ang kasalanang ito ay unti-unti nang lumalabas sa aming kontrol ni Tatay Tato. Habang nakikinig sa patak ng ulan, ang aking isip ay tuluyang nilamon ng mga alaala kung paano nagsimula ang lahat ng ito, ang totoong simula ng aming pagbagsak sa kumunoy ng kasalanan, ilang buwan bago ang gabing ito. Iyon ay isang gabi na hindi ko kailanman malilimutan. Isang linggo matapos ang aming 3 anibersaryo ng pagkakahiwalay ni Gaudencio dahil sa kanyang trabaho sa Qatar. Umaasa ako na sa gabing iyon, tatawag siya ng matagal upang batiin ako. Upang itanong kung kamusta ang aking pagtuturo sa paaralan o kung ano ang ginawa namin ng aming anak. Ngunit nang magring ang telepono, ang boses ni Gaudencio ay parang isang malamig na makina. Feliciana, sandali lang ito. Marami pa akong ginagawa sa site. Mabilis niyang sabi, walang kaunting lambing. Gaudencio! Naaalala mo ba kung anong araw ngayon? Tanong ko, pilit na inilalagay ang pag-asa sa aking boses. Alam ko, anibersaryo ng pag-alis ko. Huwag ka nang madrama, Feliciana. Tumawag lang ako para sabihin na pumirma ako ng panibagong kontrata. Magtatagal pa ako rito ng 2 taon. Malaki ang dagdag sa sweldo, mas mabilis nating matatapos ang pagpapagawa ng bahay at ng paggawaan ng kahoy ni tatay.
Diretso niya ang pahayag nang hindi man lang nagtatanong kung sang-ayon ba ako o kung kaya ko pa bang mag-isa. 2 taon na naman? Gaudencio, hindi ba napag-usapan natin na ito na ang huling taon mo? Lumalaki na si Junjun na wala ang ama at ako. Ako ay nahihirapan na rito. Umiyak ako, ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay tuluyang umagos. Para sa kinabukasan niyo rin ito, huwag kang makasarili, Feliciana. Sige na, marami pa akong trabaho. At biglang naputol ang linya. Naiwan akong nakatitig sa patay na screen ng aking cellphone. Ang pakiramdam ng pagiging balewala, ang galit at ang matinding kalungkutan ay sabay-sabay na sumaksak sa aking puso. Pakiramdam ko ay hindi ako isang asawa, kundi isang bantay bahay na binabayaran buwan-buwan. Lumabas ako ng kwarto at naupo sa hagdanan. Umiiyak ng tahimik habang nakatakip ang aking mga muka sa aking mga tuhod. Doon ako dinatnan ni Tatay Tato. Kalalabas lang niya mula sa kanyang kwarto upang uminom ng tubig. Nang makita niya akong nanginginig sa pag-iyak, hindi siya umalis. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ko sa hagdanan. Feliciana, anak, bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay Junjun? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang uri ng pag-aalala na matagal ko nang hindi naririnig mula kay Gaudencio. Si Gaudencio po. Nag-extend na naman siya ng 2 taon nang hindi man lang sinasabi sa akin. Sagot ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Parang wala lang ako sa kanya, tatay. Pera lang ba ang mahalaga sa pamilyang ito? Bumuntong hininga ang matanda. Inabot niya ang kanyang malaking kamay at dahan-dahang hinaplos ang aking likod. Huwag ka nang umiyak, Feliciana. Ang aking anak ay lumaking masipag ngunit kulang sa lambing. Pasensya ka na sa kanya. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa rito. Narito ako. Nakikita ko ang lahat ng sakripisyo mo para sa bahay na ito at para kay Junjun. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot sa isang nagyeyelong gabi. Tumingin ako kay Tatay Tato sa gitna ng madilim na pasilyo na aninag ko ang lungkot din sa kanyang mga mata. Siya rin ay byudo, matagal nang nag-iisa matapos pumanaw ang aking biyenang babae. Pareho kaming 2 kaluluwang iniwan sa loob ng malaking bahay na ito, naghahanap ng kahit kaunting init. Salamat, tatay. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa amin, bulong ko. Lagi akong nandito para sa iyo, Feliciana. Kahit anong mangyari, sagot niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang haplos sa aking likod ay hindi na tumigil doon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umakyat sa aking leeg at ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa aking baba, iniharap ang aking mukha sa kanya. Sa sandaling iyon, ang ranh ng moralidad ay tila naglaho. Hindi ko nakita ang aking biyenan. Ang nakita ko ay isang lalaking nagpapahalaga sa akin, isang lalaking nakakakita sa aking sakit. Nang dahan-dahang ilapit ni Tatay Tato ang kanyang mukha, hindi ako lumayo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan kong magtagpo ang aming mga labi sa isang halik na puno ng luha, kasalanan at nagbabagang pagnanasa. Isang halik na naging mitya ng aming tuluyang pagkahaling sa bawal na ligaya. Ang tunog ng kulog sa labas ay biglang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumingon ako sa aking tabi, nakita ko si Gaudencio na mahimbing pa ring natutulog. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot. Ang nakaraan ay tapos na, ngunit ang kasalukuyan ay isang ticking time bomb. Paano ko haharapin ang buong pamilya bukas, lalo na ang aking biyenan, sa ilalim ng iisang bubong kasama ang aking asawa? Kinabukasan, ang sikat ng araw matapos ang bagyo ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi mas matinding takot sa aking dibdib. Habang nagluluto ako ng almusal sa kusina, pumasok si Tatay Tato upang kumuha ng kape. Hindi kami nag-uusap, ngunit ang bawat sulyap namin sa isa't isa ay puno ng panginginig. Ang kusinang ito, nakagabi lang ay naging saksi sa aming lantarang pagtataksil, ngayon ay binalot ng pilit na pormalidad.
Magandang umaga, Feliciana! Bati ni Gaudencio habang pababa ng hagdan, karga-karga pa rin si Junjun na nakapulupot ang mga binti sa kanyang baywang. Umupo sila sa hapagkainan, eksakto sa mesa kung saan nakatago si Tatay Tato kagabi. Magandang umaga, anak! Mahinahong sagot ni Tatay Tato habang humihigop ng kape. Ang kanyang boses ay tila walang bahid ng anumang lihim, isang bagay na nagpahanga at nagpatakot sa akin ng sabay. Paano nagagawang umarte ng aking biyenan na tila walang nangyari sa harap ng sarili niyang anak? Tatay, kamusta po ang paggawaan ng kahoy? Tanong ni Gaudencio habang nagsasalin ng sinangag sa plato ng aming anak. Sabi ni Feliciana kagabi, lumabas daw kayo sa gitna ng bagyo para tingnan ang mga kahoy. Sana po ay hindi nyo na ginawa, baka magkasakit kayo. Napatigil sa pag-inom si Tatay Tato. Tumingin siya sa akin ng isang saglit bago sumagot sa kanyang anak. Oo, Gaudencio. Ang mga lumang kahoy na naroon ay madaling mabulok kapag nabasa ng ulan. Sayang naman ang pinaghirapan natin kung masisira lang. Pero maayos naman ang lahat. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang bawat pagsubo ko ng pagkain ay parang may nakabarang tinik sa aking lalamunan. Ang kasinungalingan ay naging parang hangin na kailangan naming langhapin upang mabuhay sa loob ng bahay na ito. Matapos ang almusal, nagpasya si Gaudencio na lumabas upang bisitahin ang kanyang kumpare na si Gaspar sa garahe nito at para na rin ayusin ang ilang dokumento ng kanyang pagbabalik. Isinama niya si Junjun, kaya naiwan kaming dalawa lang muli ni Tatay Tato sa malaking bahay. Nang masiguro kong nakaalis na ang sasakyan ni Gaudencio, hinarap ko ang aking biyenan sa kusina habang naguhugas ako ng mga plato. Tatay, hindi na natin pwedeng ulitin ito. Pabulong kong sabi, ang aking mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Nandito na si Gaudencio. Kung magkamali tayo ng kahit isang beses lang, katapusan na nating dalawa. Lumapit sa akin si Tatay Tato. Ang kanyang magagaspang na kamay ay humawak sa aking balikat mula sa likod, isang pamilyar na haplos na nagpabilis muli sa tibok ng aking puso sa kabila ng aking takot. Feliciana, alam kong mapanganib, pero paano ko pipigilan ang nararamdaman ko? Noong wala si Gaudencio, ako ang kasama mo. Ako ang nakakita sa mga luha mo. Ngayong bumalik na siya, itatapon mo na lang ba ako na parang lumang kagamitan? Hindi sa ganoon, tatay, pero asawa ko siya, anak mo siya! Inalis ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat at humarap sa kanya na may kasamang luha sa aking mga mata. Ang aking isip ay biglang naglakbay patungo sa mga nakaraang buwan, sa mga hapon kung saan ang paggawaan ng kahoy sa likod ng bahay ay naging paraiso ng aming lihim na pag-ibig. Naalala ko noong bakasyon sa eskwelahan. Tuwing hapon, kapag natutulog si Junjun o kaya naman ay nasa bahay ng kanyang mga kalaro, pumupunta ako sa maliit na kubo o kubo sa likod ng paggawaan ng kahoy kung saan nagpapahinga si Tatay Tato matapos maglagari ng mga kahoy. Doon, sa gitna ng amoy ng bagong tabas na kahoy at jamaw, nakasumpong kami ng isang mundo na sa amin lang. Sa loob ng kubong iyon, walang Gaudencio na malamig at malayo. Walang mga obligasyon ng lipunan. May isang hapon na habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga lumang papel ng kanyang mga kliyente, aksidenteng nadikit ang kanyang kamay sa aking binti. Sa halip na lumayo, hinayaan ko siya. Ang init ng kanyang mga palad sa aking balat ay nagdala ng isang uri ng ligaya na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa ibabaw ng isang lumang papag na gawa sa kawayan, sa ilalim ng ingay ng mga kuliglig sa hapon, doon namin binuo ang aming sariling mundo sa dilim. Ngunit ang bawat matamis na sandali sa kubong iyon ay laging may kakambal na takot. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking buhok matapos naming magkasama, narinig namin ang boses ng isa sa kanyang mga katulong sa paggawaan ng kahoy na papalapit sa kubo. Mang Tato, nandyan po ba kayo? May naghahanap po sa inyo na bibili ng tabla. Sigaw ng lalaki mula sa labas. Noong sandaling iyon, ang aking puso ay halos lumabas sa aking dibdib.
Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking salansan ng mga plywood sa sulok ng kubo, pinipigilan ang aking paghinga habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang pag-uusap nila. Kung lumingon lang ang katulong na iyon sa direksyon ko, nakita niya sana ang aking tsinelas na naiwan sa sahig. Mabuti na lang at mabilis siyang pinalabas ni Tatay Tato. Nang makaalis ang katulong, lumabas ako sa aking pinagtataguan na halos maiyak sa takot. Doon ko napagtanto na ang bawat segundo ng bawal na kaligayahan ay may katumbas na malaking panganib. At sa pagmamadali kong umalis sa kubo noong hapong iyon, hindi ko napansin na ang aking gintong pulseras, ang tsinelas at alahas na madalas kong suotin ay nahulog sa ilalim ng mga jamaw. Feliciana! Ang boses ni Tatay Tato sa kasalukuyan ang nagpabalik sa akin mula sa aking pag-aalala. Hawak niya ngayon ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam kong natatakot ka, pero mag-ingat lang tayo, tulad ng dati. Walang makakaalam. Hindi, tatay. Tama na. Pagmamatigas ko. Kahit na ang aking puso ay tila nahahati sa dalawa. Kailangan nating tapusin ito bago pa maging huli ang lahat. Binitiwan ko ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng plato. Ngunit habang nakatingin ako sa umaagos na tubig sa lababo, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa aking tiyan. Isang banayad na pagkahilo na sinundan ng pakiramdam ng pagsusuka. Napahawak ako sa gilid ng lababo upang hindi mabuwal. Feliciana, maayos ka lang ba? Tanong ni Tatay Tato na may pag-aalala. Oo, medyo nahihilo lang siguro dahil sa puyat kagabi. Pagsisinungaling ko, ngunit sa loob ng aking puso, isang bagong takot ang biglang sumibol. Ang aking buwan ng dalaw ay huli na ng 2 linggo. Isang katotohanan na pilit kong itinago sa aking sarili sa mga nakaraang araw. Ngunit ngayon, sa pagbabalik ni Gaudencio, ang katotohanang iyon ay nagsisimula ng maging isang nakatatakot na bangungot. May lumang kasabihan ang matatanda sa Pampanga. Ang gabi ay may tenga at ang dingding ay may mata. Ngunit sa aming bahay, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang dingding, kundi ang mga mata ni Ate Fidela, ang panganay na kapatid ni Gaudencio. 2 araw matapos ang pagdating ng aking asawa, naging madalas ang pagbisita ni Ate Fidela sa bahay. Siya ay isang byuda na walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang mag-usisa sa buhay ng may buhay. Kilala siya sa pagiging matalas ang pakiramdam at mula nang pumasok siya sa aming pinto nitong umaga, nararamdaman ko na ang kanyang mga paningin ay nakapako sa bawat kilos ko. Feliciana, napansin ko lang. Parang pumapayat ka yata ngunit namumutla ang iyong mga labi? Puna ni Ate Fidela habang nakaupo kami sa sala. Si Gaudencio ay nasa labas, tinutulungan si Tatay Tato na mag-ayos ng mga lumang kagamitan sa pagkakarpintero. Medyo marami lang po ang ginagawa sa eskwelahan, ate. Alam mo naman, malapit na ang pagsusulit ng mga bata. Sagot ko habang abala sa pagtatahi ng uniforme ni Junjun. Pilit kong pinapanatili ang tuwid na upo, ngunit ang totoo ay kumakabog ang dibdib ko sa tuwing tumitingin siya sa aking tiyan. Ang pagkahilo ko tuwing umaga ay palala ng palala at gabi-gabi akong nagdarasal na huwag akong dighayin o masuka sa harap ng aking pamilya. Ganoon ba? Pero iba ang napapansin ko. Pagpapatuloy ni Ate Fidela, ang kanyang boses ay mababa at tila may sinusuri. Iba ang kilos mo ngayon kumpara noong wala pa si Gaudencio. Noon, madalas kang makipagkwentuhan sa amin kapag hapon. Ngayon para kang laging nagmamadali na pumasok sa kwarto o kaya naman ay umiiwas kapag dumating ang asawa mo. At si tatay, napansin ko rin na bihira na siyang tumingin sa direksyon mo kapag magkakasama tayong kumakain. Nabitawan ko ang karayom. Tumusok iyon ng bahagya sa aking daliri at isang maliit na patak ng dugo ang lumabas. Aray! Bulong ko, mabilis kong isubo ang aking daliri upang itago ang aking panginginig. Wala lang po ito, ate.
Siguro ay naninibago lang ako dahil matagal ding nawala si Gaudencio. Natural lang naman sa mag-asawa ang dumaan sa adjustment period pagkatapos ng matagal na pagkakawalay. Sana nga ay adjustment lang, Feliciana, makahulugang sabi ni Ate Fidela bago tumayo upang pumunta sa kusina. Nang makaalis siya, napasandal ako sa sofa at huminga ng malalim. Ang bawat salita niya ay parang babala na alam niya ang aming ginagawa. Ang ilusyon ng kaligtasan na binuo namin ni Tatay Tato ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Ngunit ang mas malaking panganib ay dumating paglipas ng 2 oras. Habang naghahanda ako ng tanghalian, narinig ko ang boses ni Ate Fidela mula sa likod ng bahay, malapit sa labahan kung saan nakasampay ang mga damit na bagong laba. "Gaudencio! Halika muna rito sandali!" tawag ni Ate Fidela sa kanyang kapatid. Pumunta si Gaudencio sa likod at dahil bukas ang bintana ng kusina, naririnig ko ang bawat salita nila. Sumunod din si Tatay Tato na galing sa kanyang kwarto. "Ano iyon, ate?" tanong ni Gaudencio. "Naglilinis ako sa lalagyan ng mga lumang damit sa kwarto ni tatay kanina, kinuha ko ang mga kailangang labhan," sabi ni Ate Fidela. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. Ang uri ng boses ng isang taong may nahanap na ebidensya. "Tingnan mo ito, Gaudencio. Nakita ko ang panyo na ito na nakasitit sa bulsa ng lumang polo ni tatay na gagamitin sana niya sa paggawa sa pagawaan ng kahoy." Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang panyo. "Panyo? Ano naman ang meron sa panyo ni tatay, ate?" tanong ni Gaudencio, halatang walang interes. "Hindi ito panyo ni tatay. Tingnan mo ang burda sa sulok. May nakasulat na FV, Feliciana Vergara. Ito ang panyong niregalo ko kay Feliciana noong nakaraang Pasko, di ba? Bakit ito nasa bulsa ng polo ni tatay? At may amoy pa ng pabango ng asawa mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking panyong may burda. Naalala ko na ginamit ko iyon noong 1 buwan upang ipunas sa pawis ni Tatay Tato noong magkasama kami sa kubo sa paggawaan ng kahoy. Sa pagmamadali namin, malamang ay naiwan niya iyon sa kanyang bulsa at nakalimutan ng alisin. "Ate, baka naman hiniram lang ni tatay kay Feliciana noong 1 araw para ipunas sa pawis habang nagtatrabaho." Pagtatanggol ni Gaudencio, ngunit sa pagkakataong ito, may kaunti ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. "Hiniram? Ang daming basahan at lumang panyo ni tatay sa paggawaan ng kahoy. Bakit ang panyo pa ng asawa mo ang hihiramin niya? At bakit nakatago sa bulsa ng polo na nasa ilalim ng baul?" giit ni Ate Fidela. "Gaudencio, huwag kang maging manhid. Noong wala ka rito, napapansin ko na ang labis na pagiging malapit ng dalawang ito. Minsan, nakikita ko si Feliciana na lumalabas mula sa kubo sa likod ng paggawaan ng kahoy na magulo ang buhok at kasunod niyang lumalabas si tatay." "Ate, tama na! Ama natin ang pinag-uusapan mo!" Medyo tumaas ang boses ni Gaudencio. "Huwag mong gawan ng kwento ang asawa ko at si tatay. Hindi ako gumagawa ng kwento, Gaudencio. Nagbabala lang ako sa'yo dahil ayokong magmukha kang tanga sa sarili mong pamamahay," sabi ni Ate Fidela. At narinig ko ang mararahas niyang hakbang patungo sa loob ng bahay. Nanginginig ang aking buong katawan. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko si Gaudencio na nakatayo pa rin doon, hawak ang panyo. Ang kanyang mukha ay madilim, nakatitig sa tela na parang sinusubukan nitong magsalita. Sa tabi niya, si Tatay Tato ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. "Tatay, totoo ba ang sinasabi ni ate?" Mababa at seryosong tanong ni Gaudencio. "Gaudencio, ang ate mo ay matagal nang walang magawa sa buhay kundi ang maghinala," mahinahong sagot ni Tatay Tato, pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad bilang ama. "Naiwan ng asawa mo ang panyong iyan sa kusina noong 1 linggo matapos niyang maglinis at pinulot ko lang para hindi madumihan. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga bagay na walang katuturan." Hindi sumagot si Gaudencio. Ibinalsa niya ang panyo at naglakad patungo sa paggawaan ng kahoy nang walang sinasabing anuman.
Pumasok si Tatay Tato sa kusina at nakita niya akong nakasandal sa pader, umiiyak ng tahimik habang nakatakip ang kamay sa aking bibig. Tumingin siya sa akin na may halo ng takot at lungkot, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis ko siyang sinabihan gamit ang aking labi. Huwag. Ang panganib ay hindi na lang isang malayong posibilidad. Ito ay narito na sa loob ng aming sala, naghihintay na lang ng isang maling hakbang upang tuluyang sumabog. At sa gabi na iyon, habang nakahiga ako sa tabi ng aking asawa, na hindi man lang ako tinitingnan o kinakausap, naramdaman ko ang muling pag-alon ng suka sa aking lalamunan. Mabilis akong bumangon at patakbong pumunta sa banyo upang isuka ang lahat ng sakit at takot na unti-unting pumapatay sa akin. Kung ang hinala ni Ate Fidela ay isang dahan-dahang pagpiga sa aming leeg, ang sumunod na nangyari ay parang isang patalim na direktang ibinaon sa aming mga puso. Ang lihim namin ni Tatay Tato ay hindi lang pala pamilya ang nakakapansin. May isa pang tao sa labas ng bahay na nakakaalam. At ang taong iyon ay mas mapanganib kaysa sa sinumang kaanak, si Gaspar. Ang matalik na kaibigan ni Gaudencio mula pa noong kabataan nila. At ang may-ari ng pinakamalaking garahe ng sasakyan sa aming bayan. Isang hapon, habang si Gaudencio ay kasama si Junjun na pumunta sa bayan upang mamili ng mga kagamitan sa eskwelahan, nagpasya akong maglinis sa likod ng bahay, malapit sa bakod na naghahati sa aming ari-arian at sa daan patungo sa paggawaan ng kahoy. Habang abala ako sa pagwawalis ng mga tuyong dahon, narinig ko ang tunog ng isang makina ng motorsiklo na huminto sa labas ng aming gate. Inakala ko na si Gaudencio na iyon, kaya mabilis kong pinunasan ang aking pawis at lumakad patungo sa unahan. Ngunit nang buksan ko ang maliit na pinto sa gate, hindi ang asawa ko ang nakatayo doon. Si Gaspar. Nakasandal siya sa kanyang motorsiklo, nakasuot ng maduming sando na may bakas ng langis ng makina at may hawak na sigarilyo. Ang kanyang mga mata na laging may bastos at mapangahas na tingin tuwing nakikiharap sa akin ay mas lalong naging tila nanunuri ngayon. "Magandang hapon, Maring Feliciana!" bati niya. Ang kanyang boses ay may kakaibang tono na agad nagpabaon ng takot sa aking dibdib. "Nandyan ba ang paring Gaudencio ko? May hihiramin sana akong kagamitan sa kanya." "Wala siya rito, Gaspar. Pumunta sila ni Junjun sa bayan. Baka gabi na sila makabalik." Malamig kong sagot, pilit na isinasara ng bahagya ang pinto upang iparamdam sa kanya na hindi siya tanggap dito. "Kung may kailangan ka, bumalik ka na lang bukas kapag nandoon siya." "Ganun ba? Sayang naman!" Humitit siya ng sigarilyo at dahan-dahang ibinuga ang usok sa aking direksyon. Hindi siya umalis. Sa halip ay humakbang siya ng mas malapit sa pinto ng gate, kaya napilitan akong dahan-dahang umatras. "Pero ayos lang, Mare. Mas mabuti nga sigurong wala si Gaudencio rito. Dahil ang totoo, ikaw talaga ang pinunta ko rito." "Ano ang kailangan mo sa akin?" Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, kaya mabilis ko itong itinatago sa likod ng aking palda. Ngumiti si Gaspar. Isang ngiti na nagpataas ng balahibo ko sa leeg. Lumapit pa siya ng kaunti, sapat na upang maamoy ko ang hinalong amoy ng alak at tabako sa kanyang hininga. "Huwag ka namang masyadong matapang sa akin, Maring Feliciana. Dapat nga ay maging mabait ka sa akin ngayon. Dahil hawak ko ang isang bagay na maaaring magpabago sa buhay ninyong mag-asawa." "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Hahakbang na sana ako pabalik sa loob upang isara ang pinto ng tuluyan, ngunit mabilis niyang itinukod ang kanyang malaking kamay sa kahoy ng pinto. Pinipigilan ako. "Tungkol ito sa inyo ng tatay mo!" bulong niya. At ang mga salitang iyon ay parang isang kulog na nagpatigil sa takbo ng aking dugo. Noong isang buwan, bago pa dumating si Gaudencio, may isang gabi na galing ako sa inuman. Dumaan ako sa likod ng pagawaan ng kahoy nyo dahil balak ko sanang umihi. Pero may narinig akong mga kakaibang tunog mula sa kubo sa likod. Napatitig ako sa kanya, ang aking mukha ay tiyak kong naging maputla na parang papel. Ang aking dila ay parang naputol, walang salita na lumabas sa aking lalamunan.
At alam mo ba kung ano ang nakita ko nang sumilip ako sa siwang ng dingding na kawayan? Pagpapatuloy ni Gaspar, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakikita ang aking takot. Nakita ko ang huwarang guro ng bayan na si Feliciana, kayakap ang sarili niyang biyenan sa ibabaw ng lumang papag. Sobrang tamis ninyong dalawa, Mare. Kung makikita lang iyon ng paring Gaudencio ko na nagpapakapagod sa Qatar, siguradong sasabog ang utak niya. Magsisinungaling ka! Nauutal kong sabi, ang aking boses ay naging isang hysterical na bulong. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Umalis ka rito kung ayaw mong isumbong kita kay Gaudencio. Isumbong? Sige, isumbong mo ako! Tumawa siya ng mahina, isang tunog na puno ng pang-aasar. Tingnan natin kung sinong papaniwalaan ng asawa mo. Ang matalik niyang kaibigan na walang dahilan para magbintang o ang asawa niya na matagal nang balisa mula nang dumating siya? At huwag mong kalimutan, Mare. Nakita ko rin ang gintong pulseras mo na naiwan sa sahig ng kubo noong gabing iyon matapos kayong magmadaling umalis dahil may dumating na katulong. Pinulot ko iyon. Gusto mo bang ipakita ko kay Gaudencio at itanong kung sa iyo ba ito? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay tuluyan ng gumuho ang mundo sa aking paanan. Ang pulseras na hinahanap ko sa mga nakaraang linggo, ang alahas na alam ni Gaudencio dahil siya ang bumili noon para sa akin. Ito ay nasa kamay ng isang demonyo. Ano? Ano ang gusto mo, Gaspar? Tanong ko. Ang aking boses ay tuluyan ng nawalan ng lakas na palitan ng isang pagsuko sa gitna ng matinding takot at kahihiyan. Tinitigan ako ni Gaspar mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng tila mapanirang pagnanasa. Madali lang akong kausapin, Mare. Ayoko namang sirain ang pamilya ng kaibigan ko. Kaya lang, medyo gipit ako sa pera ngayon sa garahe. At bukod doon, matagal na kitang pinagmamasdan, Feliciana. Napakaganda mo para lang mabulok sa piling ng isang matanda at ng isang asawang walang oras sa iyo. Humakbang siya pabalik sa kanyang motorsiklo at sumakay dito, ngunit bago niya paandarin ang makina, lumingon siya sa akin na may kasamang huling babala. Magkita tayo sa lumang tulay sa labas ng bayan bukas ng hapon pagkatapos ng klase mo. Magdala ka ng 20,000 piso at tandaan mo, Mare, mag-isa ka lang na pumunta. Kung hindi, baka sa gabi ring iyon ay mapanood ni Gaudencio ang mga litrato ng pulseras mo sa cellphone ko. Pinaandar niya ang motorsiklo at mabilis na umalis. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng init ng hapon, nanginginig sa takot at labis na kahihiyan. Ang bawal na relasyon namin ni Tatay Tato ay hindi na lang isang lihim ng 2 taong nagkakasala. Ito ay naging isang bitag na unti-unting pumapatay sa akin. At ang bawat hakbang ko pasulong ay tila lalong nagbabaon sa akin sa hukay ng kapahamakan. Ang buong gabi matapos ang pagbabanta ni Gaspar ay naging isang walang katapusang parusa. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mapang-asar na ngiti ni Gaspar at ang gintong pulseras na hawak niya. Sa tabi ko, si Gaudencio ay natutulog ng mahimbing. Walang kamalay-malay na ang kanyang matalik na kaibigan ay unti-unti nang winawasak ang aming buhay. Kinabukasan sa eskwelahan, hindi ko nagawang magturo ng maayos. Ang aking mga mata ay nakatitig sa pisara, ngunit ang aking isip ay nasa lumang tulay sa labas ng bayan. Pagkatapos ng huling klase sa hapon, habang ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan pa uwi, naiwan akong mag-isa sa loob ng bakanteng silid-aralan. Doon ko tuluyang pinakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Feliciana, bakit ka umiiyak? May problema ba? Napaangat ang aking ulo. Si Griselda, ang aking matalik na kaibigan at kasamahan sa pagtuturo, ay nakatayo sa may pinto, may hawak na mga libro. Nang makita niya ang basang mukha ko, mabilis niyang isinara ang pinto at lumapit sa akin. Griselda, pabulong kong sabi. At bago ko pa mapigilan ang aking sarili, niyakap ko siya ng mahigpit. Sa puntong ito, hindi ko na kayang mag-isa. Ang bigat ng lihim na ito ay tuluyan ng nagpapakitid sa aking mundo.
Sa pagitan ng aking mga hikbi, inamin ko sa kanya ang lahat mula sa bawal na relasyon namin ni Tatay Tato noong mga nakaraang buwan hanggang sa pagbabanta at pagpilit ni Gaspar na magdala ako ng pera ngayong hapon. Nanlaki ang mga mata ni Griselda sa labis na gulat. Binitiwan niya ang mga libro at napaupo sa upuan sa aking tapat. Diyos ko, Feliciana, nababaliw ka na ba? Ang biyenan mo? At paano nalaman ni Gaspar ang tungkol dito? Hindi ko alam. Sinilip niya raw kami sa kubo sa likod ng paggawaan ng kahoy bago dumating si Gaudencio. Hawak niya ang pulseras ko, Griselda. Kung hindi ko ibibigay ang 20,000 piso ngayon, sasabihin niya ang lahat kay Gaudencio. Umiiyak kong paliwanag, habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Huminga ng malalim si Griselda. Hinawakan niya ang aking mga kamay na nanginginig. Feliciana, makinig ka sa akin. Ang perang iyan ay simula pa lang. Ang mga taong tulad ni Gaspar, kapag binigyan mo ng pera, hinding-hindi sila hihinto. Gagamitin at gagamitin niya iyan para kontrolin ka. Pero ang pinakamahalaga ngayon, kailangan mong ihinto ang anumang meron sa inyo ng biyenan mo. Ngayon din, bago pa dumanak ang dugo sa pamilya nyo. Gusto ko nang itigil, Griselda. Sinabi ko na kay tatay. Pero natatakot ako, bulong ko. Kailangan mong magpakatatag para kay Junjun. Pumunta ka sa tulay, ibigay mo ang pera para makuha ang pulseras, pero pagkatapos niyan, putulin mo na ang lahat ng komunikasyon sa kanya na walang kinalaman sa asawa mo. Huwag kang papayag na saktan ka pa niya muli, seryosong payo ni Griselda. Nagpasalamat ako sa kanya at mabilis na umalis ng eskwelahan. Bitbit ang aking bag na naglalaman ng 20,000 piso. Ang perang itinabi ko sana para sa matrikula ni Junjun sa susunod na baitang, naglakad ako patungo sa lumang tulay sa labas ng bayan. Ang langit ay madilim na naman. Nagbabadya ang isa pang malakas na ulan. Nang makarating ako sa tulay, nakita ko ang motorsiklo ni Gaspar na nakaparada sa gilid. Nakatayo siya doon, nakasuot ng jacket, at nakatitig sa umaagos na ilog sa ibaba. Nang marinig niya ang aking mga yapak, dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti. Dumating ka rin, Maring Feliciana. Akala ko ay hindi mo na ako sisiputin, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Nariyan ang pera sa bag ko. Ibigay mo sa akin ang pulseras, Gaspar, at tapusin na natin ito. Matapang kong sabi, pilit na itinatago ang takot sa aking puso. Huwag ka namang magmadali, Mare. Magkwentuhan muna tayo. Hinawakan niya ang aking braso at ang kanyang magaspang na kamay ay nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. Alam mo, napapaisip ako. Ano kayang pakiramdam na mahalin ng isang guro na tulad mo? Mas matamis ba kaysa sa mga nakasama ko sa labas? Bitiwan mo ako, Gaspar! Pilit kong binawi ang aking braso, ngunit mas lalo niyang hiningpitan ang hawak. Eksakto sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan mula sa malayo. Isang pamilyar na tunog ng makina ng tricycle. Natigilan si Gaspar at binitiwan ang braso ko. Lumingon ako at halos tumigil ang tibok ng aking puso nang makita ko kung sino ang sakay ng tricycle na dumaan sa gilid ng tulay. Si Tatay Tato. Galing siya sa bayan upang bumili ng mga karagdagang pako para sa paggawaan ng kahoy. Habang dumadaan ang tricycle, lumingon si Tatay Tato at nakita niya kaming dalawa ni Gaspar na nakatayo ng magkapit-bisig sa gilid ng tulay sa ganitong oras ng hapon. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng aking biyenan, ang gulat, ang selos, at ang matinding takot na baka may alam si Gaspar. Ang tricycle ay patuloy na umalis, ngunit ang tingin ni Tatay Tato ay nanatiling nakapako sa amin hanggang sa maglaho siya sa kurbada ng daan. Mukhang nakita tayo ng kalaguyo mo, Feliciana. Tumawa ng mahina si Gaspar. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aasar. Huwag kang mag-alala. Hindi ko muna sasabihin sa kanya na nagkikita tayo rito. Inabot ko ang bag sa kanya, kinuha niya ang pera at binilang iyon ng mabilis. Matapos masigurong kompleto, may kinuha siya sa kanyang bulsa at inilagay sa aking palad, ang aking gintong pulseras. Para sa ngayon, ligtas ka pa, Mare.
Pero tandaan mo, ang mundo ay maliit at marami pang hapon ang dadaan. Makahulugang sabi ni Gaspar bago sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na pinaharurot ito paalis. Naiwan akong nakatayo sa tulay, hawak ang pulseras na basang-basa na ng aking mga luha. Nakuha ko nga ang alahas, ngunit alam kong ang sulyap ni Tatay Tato kanina ay magdadala ng panibagong bago sa loob ng aming bahay. Ang kasalanan namin ay unti-unti nang humihila sa mas maraming tao sa aming paligid at ang hangganan ng kaligtasan ay tuluyan ng naglaho. Pag-uwi ko sa bahay noong hapong iyon, parang bawat sulok ng mga silid ay binabalot ng isang mabigat at nakalalasong hangin. Patuloy sa pagbuhos ang ulan sa labas at ang tunog nito sa bubong ay tila sumasabay sa marahas na kabog ng aking dibdib. Sinalubong ako ni Gaudencio sa sala, bit-bit si Junjun na nakatulog na dahil sa pagod sa paglalaro. "Gabi ka na yata, Feliciana?" sabi ni Griselda nang mag-text ako sa kanya kanina. "Matagal na raw kayong binuwagan sa paaralan?" Seryosong tanong ni Gaudencio habang ibinababa ang bata sa sofa. Ang kanyang mga mata ay diretso at tila naghihintay ng maling sagot. Naramdaman ko ang lamig ng gintong pulsera sa loob ng aking bulsa, parang isang piraso ng uling na nagbabaga. May tinapos lang kaming mga papeles para sa darating na seminar ng mga guro, Gaudencio. Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag agad. Pagsisinungaling ko habang mabilis na umiwas ng tingin at naglakad patungo sa kusina upang maghanda ng hapunan. Hindi sumagot ang aking asawa. Ang kanyang katahimikan ay mas nakatatakot kaysa sa anumang galit. Ngunit ang totoong impyerno ay naghihintay sa akin sa likod ng bahay. Nang pumunta ako sa may lababo upang maghugas ng mga gulay, nakita ko si Tatay Tato na nakatayo sa may pintuan patungo sa paggawaan ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng matinding selos, galit at pag-aalinlangan. Nang masiguro niyang abala si Gaudencio sa sala sa pag-aayos ng mga laruan ni Junjun, lumapit sa akin ang matanda. Ang kanyang boses ay naging isang marahas na bulong na bumasag sa katahimikan ng kusina. "Ano ang ginagawa mo kasama si Gaspar sa lumang tulay, Feliciana?" Tanong niya, ang kanyang magagaspang na kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng lababo, halos manginig sa galit. "Nakita ko kayo mula sa tricycle. Masyado kayong magkalapit. May lihim ba kayong dalawa na hindi ko alam?" "Tatay, bitawan mo ako! Baka makita tayo ni Gaudencio!" Pagmamakaawa ko, pilit kong inilalayo ang aking katawan sa kanya. "Walang anuman sa amin ni Gaspar. May hiningi lang siyang pabor tungkol sa garahe niya." "Wag mo akong makuha sa mga ganyang salita, Feliciana. Kilala ko si Gaspar mula pa noong bata siya. Siya ay isang buwaya. At ikaw? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin sa kubo, pagkatapos ng mga gabi na ako ang pumapawi sa kalungkutan mo, magagawa mo ba akong pagtaksilan para sa isang mas batang lalaki?" Ang boses ng aking biyenan ay puno ng isang lantarang selos na tuluyan nang nagpabura sa kanyang awtoridad bilang ama. Ang pag-ibig na bawal ay naging isang ganap na pagkabaliw. "Tama na, tatay! Walang anuman sa amin!" Pigil ko sa aking pag-iyak, ngunit hindi ko magawang sabihin sa kanya ang katotohanan na si Gaspar ay may hawak na ebidensya laban sa aming dalawa. Natatakot ako na baka kung anong marahas ang gawin ng matanda kapag nalaman niyang alam na ng iba ang aming malaking kasalanan. Ngunit ang patibong ay hindi pa natatapos doon. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ako ng pagtuturo sa aking klase, naramdaman ko muli ang marahas na pag-ikot ng aking paligid. Ang hangin sa loob ng silid-aralan ay tila nawala at ang aking sikmura ay biglang nag-alsa. Binitiwan ko ang tisa at patakbong lumabas patungo sa palikuran ng mga guro. Doon napasandal ako sa pader habang isinusuka ang lahat ng aking kinain sa umaga. Ang aking buong katawan ay nanginginig at ang aking mga luha ay malayang umagos. Sumunod sa akin si Griselda at hinaplos ang aking likod nang may matinding pag-aalala. "Feliciana, hindi mo na ito pwedeng ipagwalang bahala.
Bulong ni Griselda habang inaabutan ako ng tissue. Ilang araw ka ng ganyan? Kailangan mo nang magpasuri. Noong hapon ding iyon, matapos ang klase, palihim kaming pumunta ni Griselda sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan. Malayo sa mga taong makakakilala sa akin bilang isang guro. Ang bawat minutong paghihintay sa loob ng puting silid na iyon ay parang isang dahan-dahang pagbitay sa aking kaluluwa. Nang lumabas ang doktor at iabot sa akin ang isang pirasong papel, ang mundo ko ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. "Congratulations, Mrs. Vergara! You are 6 weeks pregnant!" Nakangiting sabi ng doktor. Ngunit para sa akin, ang mga salitang iyon ay hindi isang balita ng bagong buhay, kundi isang hatol ng kamatayan. 6 na linggo. Ang aking isip ay mabilis na nag-compute ng mga petsa. 6 na linggo ang nakalipas. Si Gaudencio ay nasa Qatar pa. Siya ay kararating pa lang noong 1 linggo. Ang ibig sabihin, ang batang daladala ko sa aking sinapupunan ay hindi kailanman magiging anak ng aking asawa. Diyos ko! Napakapit ako sa braso ni Griselda habang ang aking mga mata ay nakatitig sa papel na may nakasulat na 2 guhit. Ang aking mukha ay nawalan ng kulay, naging maputla na parang isang bangkay na nakalutang sa tubig. Feliciana, magiging maayos din ang lahat. Pilit na pag-alo ni Griselda, ngunit kahit siya ay nakikita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Sino? Sino ang ama, Feliciana? Si Mang Tato ba? Napatitig ako sa aking kaibigan, at ang aking lalamunan ay tuluyan ng binalot ng isang nakabibinging takot. Hindi ko magawang sumagot. Dahil sa sandaling iyon, isang mas nakatatakot na katotohanan ang sumampal sa aking mukha. Noong nakaraang buwan, sa gitna ng matinding takot at kagipitan, dahil sa pagbabanta ni Gaspar bago pa dumating si Gaudencio, may isang hapon na dinala ako ng demonyong iyon sa isang motel sa labas ng bayan upang makuha ang unang bahagi ng pera at para sa isang bagay na pilit kong binubura sa aking alaala. Ang sanggol sa aking sinapupunan, maaaring ito ay anak ng aking biyenan na si Tatay Tato, ang lalaking nagbigay sa akin ng init sa gitna ng pangungulila. O maaari rin itong anak ni Gaspar, ang lalaking iyon na gumamit ng aking lihim upang lapastanganin ang aking pagkatao. Ang bawal na bunga ng aming kasalanan ay narito na, dahan-dahang lumalaki sa loob ng aking katawan bilang isang ticking time bomb na handang sumabog at magwasak sa bawat taong mahal ko kapag dumating ang araw ng paghatol. Ang 2 pulang guhit sa papel na hawak ko ay tila 2 matalim na taga sa aking pagkatao. Habang nakaupo ako sa tabi ni Griselda sa loob ng pampublikong jeep pabalik sa aming bayan, hindi ko naririnig ang ingay ng makina o ang daldalan ng mga pasahero. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong boses sa loob ng aking ulo na paulit-ulit na nagtatanong, kanino ito? Kay Tatay Tato ba o kay Gaspar? Ang bawat galaw ng dip na nagdudulot ng bahagyang pagkaalog sa aking tiyan ay nagpaparamdam sa akin ng labis na pandiri sa sarili. Ako, na isang guro na nagtuturo ng magagandang asal sa mga bata gabi-gabi, ngayon ay nagdadala ng isang lihim na hindi kayang tanggapin ng kahit sinong timawa. Nang makarating ako sa tapat ng aming gate, nakita ko ang tricycle ni Tatay Tato na nakaparada sa gilid. Pagpasok ko sa sala, nadatnan ko si Gaudencio na abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may kakaibang lamig na hindi ko napapansin noong mga unang araw ng kanyang pagdating. Saan ka galing, Feliciana? Tanong niya, ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Sabi ni Junjun, wala ka raw sa eskwelahan nang sunduin niya ang mga gamit niya sa locker kanina pang 3:00. Naramdaman ko ang muling pag-akyat ng takot sa aking lalamunan. Mabilis kong itinago ang aking bag sa likod ko. Sumama ako kay Griselda sa kabilang bayan, Gaudencio. May pinuntahan lang kaming butika para bumili ng mga bitamina ko. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Bitamina o iba pa? Isang boses mula sa kusina ang bumasag sa aming pag-uusap. Si Ate Fidela bit-bit ang isang basong tubig
ay naglakad patungo sa amin na may mapanghusgang tingin. Gaudencio, sinasabi ko sa iyo, ang asawa mo ay maraming lihim ngayon. Tingnan mo ang kanyang mga mata, parang laging nakakita ng multo sa takot. Ate, pakiusap huwag ngayon, saway ni Gaudencio sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya inalis ang kanyang matatalas na paningin sa aking muka. Feliciana, magpahinga ka na muna sa kwarto. May lulutuin lang kami ni ate para sa hapunan. Tumango ako ng mabilis at patakbong umakyat sa itaas. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong isinara ang pinto at napasandal dito, hinihingal na parang galing sa isang mahabang takbuhan. Inilabas ko ang pregnancy test result mula sa aking bag at mabilis na isiniksik iyon sa pinakailalim ng aking baul ng mga lumang libro ng unibersidad, umaasang hinding-hindi iyon makikita ng aking asawa. Ngunit ang tunay na bangungot ay hindi natatapos sa loob ng kwartong iyon. Nang gabi ring iyon, habang ang buong bahay ay natutulog na matapos ang isang napakatahimik at nakaiilang na hapunan, narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesita. Kaba na naman ang sumakop sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono at binuksan ang mensahe. Ang pangalan ng nagpadala ay isang hindi nakarehistrong numero, ngunit alam na alam ko kung kanino ang boses sa likod ng mga titik na iyon. Maring Feliciana, narinig ko mula sa mga kapitbahay nyo na medyo madalas ka raw sumasakit ang tiyan at nahihilo ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na buntis ka? Kung oo, siguraduhin mong sa akin ang batang iyan, dahil kung kay Mang Tato iyan, alam mo na ang susunod na mensahe na matatanggap ng asawa mo. Magkita tayo sa likod ng garahe ko bukas ng gabi. Huwag kang hindi darating kung ayaw mong magbago ang takbo ng buhay mo. Nabitawan ko ang cellphone sa ibabaw ng kama. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto at ang aking mga luha ay muling umagos ng walang tunog upang hindi magising si Gaudencio na nasa aking tabi. Ang demonyong si Gaspar ay walang balak na bitawan ako. Gagamitin niya ang bawat pagkakataon upang pilpilitin ang aking pagkatao at sipsipin ang bawat natitirang lakas ko. Kinabukasan, ang buong araw ko ay naging isang mahabang pagtitiis. Habang nakaupo ako sa aking lamesa sa paaralan, pumasok si Tatay Tato sa aking silid upang iabot ang baon ni Junjun na naiwan sa bahay. Lumapit siya sa aking lamesa at nang masiguro niyang walang ibang guro sa paligid, yumuko siya ng bahagya. Feliciana, napansin ko ang pag-alis mo kahapon kasama si Griselda. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng labis na pagkabalisa at selos. At kagabi, nakita ko ang pag-vibrate ng telepono mo habang umiinom ako ng tubig sa pasilyo. Si Gaspar ba iyon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tatay, pakiusap, umalis ka na rito. Pagmamakaawa ko, hindi ko siya matitingnan ng diretso dahil sa bigat ng kasalanang dala ko. Huwag mo na akong tatanungin tungkol doon. Isipin mo si Junjun, isipin mo ang anak mo. Ikaw ang iniisip ko, Feliciana. Ang bata sa sinapupunan mo. Alam ko, nakikita ko ang mga senyales ng isang buntis. Ako ba ang ama, Feliciana? Sabihin mo sa akin! Gumaralgal ang boses ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng pagpapakasakit at pag-aalinlangan. Hindi ko alam! Hindi ko alam, tatay! Umalis ka na! Halos mapasigaw ako sa pagbulong bago ko itinago ang aking mukha sa aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Umalis si Tatay Tato na may mabibigat na hakbang. Iniwan akong muli sa gitna ng aking sariling impyerno. Ang saisalabat na dumi ng mga salita, ang banta ni Gaspar, at ang nagbabagang selos ng aking biyenan ay unti-unti nang naglalagay ng isang lubid sa aking leeg. Alam kong bukas ng gabi, kailangan kong harapin ang demonyo sa garahe at ang bawat hakbang ko patungo doon ay tila isang paglapit sa araw ng aking sariling paghuhukom. Ang gabi sa likod ng garahe ni Gaspar ay amoy kalawang, sunog na goma at lumang langis ng makina. Ang tanging liwanag na nagmumula sa madilim na sulok na iyon ay ang maliit na bombilya sa tapat ng opisina niya, na pinaliligiran ng mga insektong tila nagpapakamatay sa init. Habang nakatayo ako doon, yakap ang aking sariling bag, nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso
na parang isang tambol na nagbabadya ng aking sariling kamatayan. Dumating ka rin, Maring Feliciana! Lumabas si Gaspar mula sa anino ng isang nakaparadang lumang jeep. Nakasuot siya ng maruming sando at may hawak na bote ng beer. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang tinititigan ang aking nanginginig na katawan. Akala ko ay hihintayin mo pang i-forward ko ang mga litrato ng pulseras mo sa messenger ng asawa mo. Ano pa ang gusto mo sa akin, Gaspar? Ang babs ko ay tuluyan ng naging isang pabulong na pakiusap. Ibinigay ko na sa iyo ang 20,000 piso. Nakuha mo na ang gusto mo. Parang awa mo na. Iwanan mo na ang pamilya ko. Iwanan? Tumawa si Gaspar ng malakas, isang tunog na nagpatayo ng balahibo ko sa leeg. Lumapit siya sa akin, sapat na, upang maamoy ko ang hinalong amoy ng alak at tabako. Hindi ganoon kadali iyon, Mare. Ang 20,000 ay pambayad pa lang sa pananahimik ko noong nakaraang buwan. Pero ngayon, may bago tayong sitwasyon, di ba? Balita ko sa botika sa kabilang bayan, may isang guro na bumili ng pregnancy test kamakailan. At napatunayan kong buntis ka nga. Napasandal ako sa malamig na bakal ng nakaparadang sasakyan. Ang aking muka ay nawalan ng kulay, naging maputla na parang papel. Sino ang ama, Feliciana? Hinawakan ni Gaspar ang aking panga ng mahigpit, pilit na inihaharap ang mukha ko sa kanya. Ang matandang biyenan mo ba na halos hindi na makatayo ng tuwid o ako? Dahil kung sa akin iyan, may karapatan ako sa iyo at sa batang iyan. Pero kung sa matandang iyon, siguradong malaking kahihiyan ito kapag nalaman ng buong bayan na ang anak ng huwarang guro ay galing sa sarili niyang biyenan. Bitiwan mo ako, Gaspar! Parang awa mo na, wag ang bata! Umiyak ako ng tuluyan, ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang magaspang na kamay. Ang pakiramdam ng labis na pandiri at kapangyarihan ng demonyong ito ay unt-unting sumasakal sa aking katinuan. Madali lang akong kausapin, Feliciana! Bulong niya sa aking tenga habang dahan-dahang bumababa ang kanyang kamay sa aking balikat. Gusto ko ng isa pang 50,000 bago matapos ang linggong ito. At bukod doon, alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin para manatili akong tahimik. Sa sandaling iyon, ang takot, ang kahihiyan, at ang pagkagipit ay sabay-sabay na sumaksak sa aking puso. Pakiramdam ko ay wala na akong takasan. Kung hindi ko susundin ang gusto niya, ang aking karera bilang guro, ang aking anak na si Junjun, at ang aking buong pamilya ay mawawasak sa isang iglap. Sa ilalim ng madilim na bubong ng garahe, sa gitna ng bawal na patibong na ako rin ang may gawa, tuluyan ko nang isinuko ang huling natitirang piraso ng aking dangal. Nang makauwi ako sa bahay ng hating gabi, ang buong katawan ko ay parang isang basang-basahan na itinapon sa gilid. Mabilis akong pumasok sa banyo, binuksan ang gripo ng malakas upang itago ang aking pag-iyak at sinimulang kuskusin ang aking balat gamit ang sabon hanggang sa mamula ito ng husto. Pakiramdam ko ay kahit anong gawin kong linis, ang dumi ng aking kasalanan ay hinding-hindi na mabubura. Lumabas ako ng banyo na nanginginig. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa kwarto, nakita ko si Tatay Tato na nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng nagbabagang selos. Galing ka na naman sa kanya, Feliciana? Pabulong niyang tanong, ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. Amoy langis at alak ka! Huwag mong sabihing nagpalupot ka muli sa kanya. Tatay, tama na! Pakiusap, tama na! Umiyak ako, napaupo ako sa sahig ng pasilyo habang nakatakip ang aking mga mukha sa aking mga tuhod. Huwag mo na akong pahirapan pa. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Tumingin sa akin ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng matinding pagsisisi at sakit. Ngunit bago pa siya makalapit upang tulungan akong tumayo, narinig namin ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdanan. Si Gaudencio. Nakatayo siya doon,
Hawak ang isang flashlight at ang liwanag nito ay direktang tumama sa aming dalawa ni Tatay Tato na magkasama sa madilim na pasilyo sa ganitong oras ng gabi. Ang kanyang mukha ay hindi na ang masayang asawa na dumating noong nakaraang linggo. Ito ay mukha ng isang lalaking unti-unti nang nakikita ang katotohanan sa likod ng mga salita ng kanyang kapatid. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging parang isang nakatatakot na bomba na may mabilis na ticking sound. Ang bawat isa sa amin ay nanigas, walang sino mang nangahas na gumawa ng unang hakbang sa ilalim ng malamig na liwanag ng flashlight na iyon. Ang liwanag ng flashlight na hawak ni Gaudencio ay parang isang matalim na kidlat na humati sa kadiliman ng gabi. Nanatili itong nakatutok sa aming dalawa ni Tatay Tato na magkasama sa pasilyo. Walang gumagalaw. Walang humihinga ng malalim. Ang tanging maririnig mo lang ay ang marahang patak ng ulan sa labas at ang sarili kong puso na tila gustong sumabog sa loob ng aking dibdib sa matinding takot. Gaudencio. Ang boses ko ay naging isang mahinang kalasgas, parang tuyong dahon na natapakan sa daan. Pilit kong ibinaba ang aking palda. Sinusubukang itago ang aking nanginginig na mga binti sa ilalim ng malamig na liwanag na iyon. Anong ginagawa ninyong dalawa riyan sa dilim sa ganitong oras? Mababa, malamig at patag ang boses ni Gaudencio. Walang galit sa kanyang tono, ngunit ang ganoong uri ng katahimikan ay mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa kahoy ay parang tunog ng hatol ng kamatayan na papalapit sa akin. Mabilis na humakbang si Tatay Tato sa harap ko. Pilit na ginagamit ang kanyang awtoridad bilang ama upang takpan ang aking takot. Gaudencio, ang asawa mo, sumasakit ang tiyan at nahihilo. Narinig ko siyang umiiyak dito sa pasilyo galing sa banyo kaya lumabas ako para tingnan kung anong nangyayari. Huwag mong bigyan ng mali siya ang pag-aalaga ko sa manugang ko. Huminto si Gaudencio sa huling hakbang ng hagdan. Inilipat niya ang liwanag ng flashlight mula sa mukha ni Tatay Tato patungo sa aking mukha. Nakita ko ang kanyang mga mata, puno ng pagod, pagkabigo at isang malalim na sugat ng pagdududa na matagal nang itinanim ng kanyang kapatid na si Ate Fidela at ng mga kakaibang ikinikilos ko mula nang umuwi siya. Sumasakit ang tiyan? Pag-uulit ni Gaudencio. Ang kanyang paningin ay bumaba sa aking tiyan bago muling tumingin sa aking mga mata. Nitong mga nakaraang araw, laging masama ang pakiramdam mo, Feliciana. At amoy alak ka ngayon. Amoy sigarilyo at langis ng makina. Galing ka ba sa labas? Hindi! Hindi, Gaudencio! Nauutal kong pagsisinungaling habang ang aking mga kamay sa likod ko ay mahigpit na nagkakapitan upang hindi makita ang panginginig. Baka amoy ng mga gamot na ininom ko lang kanina sa paaralan. O kaya ay amoy ng paggawaan ng kahoy na pumasok dito sa loob dahil sa hangin ng bagyo. Tinitigan ako ni Gaudencio ng matagal, napakatagal, na tila ba binabasa niya ang bawat kasinungalingang nakasulat sa aking mukha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinatay ang flashlight. Ang pasilyo ay muling binalot ng dilim, ngunit ang lamig sa pagitan naming tatlo ay hindi nawala. Pumasok ka na sa kwarto, Feliciana. Magpahinga ka na, sabi ni Gaudencio bago siya lumingon kay Tatay Tato. Matulog na rin po kayo, Tatay. May seminar na gaganapin sa bayan bukas at inimbitahan ko ang ilang kamag-anak natin para sa isang simpleng salo-salo sa pagbabalik ko. Kailangan nating maagang gumising. Tumango si Tatay Tato nang hindi nagsasalita at mabilis na isinara ang pinto ng kanyang silid. Sumunod ako kay Gaudencio paakyat sa itaas na parang isang bilanggo na dinadala sa bibitayan. Sa buong magdamag, nakahiga ako sa tabi niya na naninigas, nakatitig sa kisame habang nararamdaman ang bawat galaw ng aking asawa. Hindi niya ako niyakap, hindi niya ako tiningnan. Ang ilusyon ng kaligtasan na binuo ko ay tuluyan ng gumuho. Ang natitira na lang ay ang takot sa kung ano ang mangyayari bukas. At ang bukas na iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Kinaumagahan,
Ang aming bahay ay napuno ng tao. Dumating ang mga tito, tita, at mga pinsan ni Gaudencio upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik mula sa Qatar. Naroon din si Ate Fidela na abala sa pag-uutos sa kusina, at ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa akin sa tuwing dadaan ako bitbit ang mga plato ng pagkain. Pilit kong ipinapakita ang aking pinakamagandang ngiti bilang isang huwarang asawa at guro, ngunit sa loob ng aking bulsa, ang aking cellphone ay patuloy na nagiging isang nagbabagang uling. Isang text ang dumating mula kay Gaspar bago magtanghalian. "Maring Feliciana, narinig kong may handaan kayo ngayon. Huwag mong kalimutan ang 50,000 na pinag-usapan natin kahapon sa garahe. Kung hindi mo maibibigay bago matapos ang araw na ito, ako mismo ang magdadala ng regalo sa asawa mo sa harap ng lahat ng bisita mo." Nabitawan ko ang sandok sa loob ng malaking kaldero ng sinigang. Ang aking mukha ay nawalan ng kulay at naramdaman ko muli ang marahas na pag-ikot ng aking paligid. Lumapit si Griselda sa akin at hinawakan ng aking braso, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. "Feliciana, maayos ka lang ba? Kung hindi mo kaya, pumasok ka muna sa kwarto," bulong ni Griselda. "Griselda, may alam si Gaspar at humihingi siya ng pera ngayon na wala ako." Pabulong kong sagot habang umiiyak ng walang tunog. "Kung dumating siya rito, huwag kang mag-alala, babantayan ko ang gate. Kung makita ko siya, gagawa ako ng paraan." Pag-aalo ng aking kaibigan, ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa labas, narinig namin ang isang malakas na boses mula sa bakuran. Isang boses na nagpapatigil sa takbo ng dugo sa aking buong katawan. "Paring Gaudencio! Maligayang pagbabalik!" Pumasok si Gaspar sa aming bakuran. Nakasuot ng maayos na polo, ngunit halatang galing sa inuman dahil sa pamumula ng kanyang mga mata at sa gumaralgal niyang boses. May bitbit siyang isang case ng BIR bilang regalo at sa kanyang mukha ay nakapinta ang isang mapang-asar na ngiti na direktang nakatitig sa akin na nakatayo sa may pinto ng kusina. Sinalubong siya ni Gaudencio na may pilit na ngiti. Ngunit bago pa sila makapagkamayan, humakbang si Gaspar ng mas malapit sa gitna ng sala kung saan nakaupo ang lahat ng aming kamag-anak at kapitbahay. Ang ticking time bomb na matagal kong kinatatakutan ay narito na. Hawak ng isang demonyo na handa nang gupitin ang huling tali ng aking kaligtasan sa harap ng buong mundo. "Paring Gaudencio! Akala mo ba ay makaliligtas ka sa tagay ko ngayon?" Pasigaw na bati ni Gaspar habang ibinababa ang case ng BIR sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkain. Ang kanyang boses na gumaralgal dahil sa alak ay umalingaw-ngaw sa buong sala, dahilan upang mapatigil sa pagkwentuhan ang mga tito, tita at mga kapitbahay na naroon. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay habang nakatayo sa may pinto ng kusina, hawak ang isang tray ng mga baso. Tumingin sa akin si Gaspar. Isang mapang-asar at malisyosong sulyap na tila ba hinuhubaran ako sa harap ng lahat. "Salamat sa pagdating, Gaspar!" Pilit ang ngiti ni Gaudencio habang tinapik ang balikat ng kanyang kumpare. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso, walang bakas ng tunay na kagalakan. "Upo ka muna riyan, kumuha ka ng pagkain." "Mamaya na ang pagkain, pare! May mas mahalaga akong regalo para sa iyo." Pagmamalaki ni Gaspar habang dahan-dahang kinakapa ang bulsa ng kanyang polo. Humakbang siya sa gitna ng sala, eksakto sa tapat kung saan nakaupo si Tatay Tato na nakayuko at hawak ang kanyang baso ng tubig. Ang matanda ay parang isang estatwa na naninigas sa takot, hindi makatingin ng diretso sa kanyang sariling anak o sa lalaking iyon sa kanyang tapat. "Gaspar, mag-usap tayo sa labas." Mabilis kong lapit, pabulong kong sabi habang nanginginig ang aking buong katawan. "Parang awa mo na, huwag ngayon." "Bakit, Maring Feliciana?
Natatakot ka ba na baka hindi magustuhan ng asawa mo ang regalong dala ko? Tumawa ng malakas si Gaspar, isang tunog na puno ng lason. Inilabas niya ang kanyang cellphone at isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay naramdaman kong itinaas niya ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Paring Gaudencio, alam mo ba kung bakit laging balisa ang asawa mo simula nang dumating ka? At alam mo ba kung bakit ang huwarang guro ng bayan ay madalas magpunta sa paggawaan ng kahoy sa hating gabi noong wala ka? Gaspar! Ano ba ang sinasabi mo? Lasing ka na! Umalis ka na rito kung magwawala ka lang! Sigaw ni Gaudencio, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng napuno. Humakbang siya upang itulak si Gaspar palabas, ngunit mabilis na iniwas ng lalaking iyon ang kanyang katawan at ipinatong ang papel at ang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa harap ng lahat ng kamag-anak. Hindi ako lasing, Gaudencio! Ikaw ang bulag! Tingnan mo ang mga litratong iyan sa screen. Iyan ang gintong pulseras na binili mo para sa asawa mo bago ka umalis, di ba? Nahulog yan sa sahig ng kubo sa likod ng paggawaan ng kahoy matapos kong makita ang asawa mo at ang sarili mong ama na magkayakap sa ibabaw ng lumang papag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Ang mga tita na kanina ay masayang nag-uusap ay napatakip ng kanilang mga bibig sa labis na gulat. Tumayo si Ate Fidela na nanlilisik ang mga mata, nakatitig sa akin na parang gustong pumatay. Magsisinungaling ka, Gaspar! Umalis ka rito! Sigaw ko sa gitna ng aking mga luha, ngunit ang aking boses ay walang lakas ng isang taong nagsasabi ng totoo. Ang aking buong pagkatao, ang aking dangal bilang guro ay tuluyan ng nadurog sa sandaling iyon. At hindi lang iyan, Gaudencio! Patuloy ni Gaspar, binuhat niya ang papel na nakatupi at inihagis sa tapat ng mukha ng aking asawa. Tingnan mo ang pregnancy test at ang medical record na iyan mula sa klinika sa kabilang bayan. 6 na linggong buntis ang asawa mo. 1 linggo ka pa lang na nakauuwi rito, di ba? Tanungin mo ang asawa mo, tanungin mo ang ama mo kung kanino ang batang daladala niya sa sinapupunan niya ngayon. O baka naman, sa akin din? Diyos ko! Napasandal ako sa pader at ang tray na hawak ko ay tuluyang nahulog sa sahig. Ang tunog ng mga nabasag na baso ay parang sumabay sa tuluyang pagkawasak ng aking mundo. Ang aking sikmura ay muling nag-alsa, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lumabas kundi ang pait ng aking sariling kasalanan. Tumingin si Gaudencio sa papel, pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang cellphone upang tingnan ang mga litrato ng pulseras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging maputla na parang papel, bago dahan-dahang napalitan ng isang matinding galit na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Tumingin siya kay Tatay Tato. Tatay, totoo ba? Gumaralgal ang boses ni Gaudencio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, nanginginig sa labis na sakit at kahihiyan. Ang sarili kong ama at ang asawa ko, hindi sumagot si Tatay Tato. Ang matanda ay biglang lumuhod sa sahig, umiiyak ng hahagulgol habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang kanyang pagluhod ay ang huling kumpirmasyon na kailangan ng lahat. Ang katotohanan ay lantarang iniluwa sa harap ng araw. At wala nang anumang kasinungalingan ang makapagliligtas sa amin sa apoy ng kahihiyang ito. Pakiramdam ko ay umikot ang buong paligid. Ang mga boses ng mga kamag-anak na nagsisigawan at nagbubulungan ay dahan-dahang humina sa aking mga tainga. Ang huling nakita ko bago tuluyang nagdilim ang aking paningin ay ang mukha ng aking asawa na umiiyak sa matinding pighati, hawak ang papel ng aking kasalanan. Nang magmulat ako ng aking mga mata, ang unang tumambad sa akin ay ang mapuputing dingding at ang amoy ng gamot sa loob ng isang silid sa ospital. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga at ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa aking tibok ng puso ang tanging bumabasag sa katahimikan. Gising ka na pala, Feliciana! Isang boses mula sa aking tabi ang narinig ko. Si Griselda, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo doon, basang-basa ang mga mata sa pag-iyak. Griselda? Nasaan si Junjun?
Nasaan si Gaudencio? Pabulong kong tanong. Pilit kong ibinabangon ang aking katawan ngunit marahas na pananakit sa aking puson ang nagpatigil sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan at doon ko naramdaman ang isang kakaibang kawalan. Umiyak muli si Griselda at hinawakan ang aking kamay. Feliciana, dinala ka rito kagabi matapos mong mawalan ng malay sa sala. Dahil sa matinding stress at takot na naranasan mo, nagkaroon ka ng pagdurugo. Isinilang mo ang sanggol, 7 buwan pa lang siya. Kasalukuyan siyang nasa loob ng incubator ngayon, napakahina ng kanyang katawan. Napapikit ako ng mariin at ang mga luha ng matinding pagsisisi ay malayang umagos sa aking mga pisngi. Ang bawal na bunga ng aking kasalanan ay dumating sa mundo ng maaga, mahina at pasan ang lahat ng dumi ng aking nakaraan. Si Gaudencio, nasaan siya? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Bumuntong hininga si Griselda. Ang kanyang muka ay puno ng matinding lungkot. Umalis na si Gaudencio, Feliciana. Pagkatapos ng nangyari sa handaan, iniwan niya ang bahay. Nag-iwan siya ng mga papeles para sa diborsyo sa pamamagitan ng kanyang abogado. Isinama niya si Junjun. Sinabi niya na hindi niya ipagkakait ang bata sa iyo. Ngunit hindi ka na pwedeng tumira sa bahay na iyon. At si Tatay Tato? Anong nangyari kay Tatay? Mabilis kong tanong, ang aking puso ay muling binalot ng takot. Hindi na siya nakabalik sa paggawaan ng kahoy. Matapos ang kahihiyang iyon sa harap ng pamilya, nag-impake siya ng ilang lumang damit at sumakay sa bus patungo sa isang malayong lalawigan sa norte. Sabi ng mga kapitbahay, hindi na siya makatingin ng diretso sa kahit kanino dahil sa labis na kahihiyan. At ang paaralan, nakarating na sa superbisor ang balita. Inihahanda na ang mga dokumento para sa pagtanggal sa iyo sa serbisyo bilang guro. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng kaparusahan ng langit. Sa loob ng isang gabi, nawala sa akin ang lahat. Ang aking asawa, ang aking panganay na anak, ang aking karera na pinaghirapan ko ng maraming taon, at ang aking dangal sa harap ng buong bayan. Ang mga magulang ng aking mga estudyante ay tiyak na hindi nahahayaang lumapit ang kanilang mga anak sa isang maruming babaeng tulad ko. Makalipas ang 1 linggo, pinayagan na akong lumabas ng ospital. Bit-bit ang aking maliit na sanggol na lalaki na patuloy pa ring lumalaban para sa kanyang buhay. Lumakad ako sa labas ng klinika na walang sinumang sumalubong sa akin maliban kay Griselda. Walang pamilyang naghihintay, walang asawang mag-aalaga. Ang bawat hakbang ko sa daan ay pinaliligiran ng mga mapanghusgang tingin at bulong ng mga taong nakakakilala sa akin. Ang huwarang guro na si Feliciana ay naging isang buhay na babala sa buong bayan tungkol sa panganib ng pagpapadala sa bawal na pagnanasa. Ang aking buong buhay ay naging isang malaking guho at ang tanging natitira na lang sa akin ay ang mahinang paghinga ng isang sanggol na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang malakas na bagyo na sumira sa aming pamilya noong gabi na iyon ay matagal nang natapos, ngunit ang mga lamat na iniwan nito sa aking kaluluwa ay hinding-hindi na mabubura ng panahon. Napadpad ako sa isang maliit at tahimik na nayon sa malapit sa baybayin ng Pangasinan, malayo sa bayan ng Pampanga kung saan ako dating kilala bilang isang huwarang guro. Dito, walang nakakalam sa aking nakaraan. Walang nakakaalam kung bakit ang isang katulad ko ay nagtitiyaga sa pagtuturo sa maliliit na bata sa isang barong-barong para lang may pambili ng pagkain. Nabubuhay ako bilang isang tutor, isang tahimik na babaeng nag-aalaga sa kanyang sakiting anak. Si Lito, ang aking anak na isinilang ng maaga sa gitna ng kahihiyan, ay 5 taong gulang na ngayon. Mahina ang kanyang katawan, madalas siyang dinalaw ng hika, at ang kanyang maliliit na kamay ay may panginginig na katulad ng panginginig ng mga kamay ni Tatay Tato tuwing humahawak siya ng lagari. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa akin habang nakangiti,
Nakikita ko rin sa kanyang mga mata ang bagsik ng mga paningin ni Gaspar. Hanggang ngayon, gabi-gabi akong nagigising na may luha sa aking mga mata, nakatitig sa natutulog kong anak, patuloy na binubulag ng isang nakatatakot na katotohanan. Hinding-hindi ko malalaman kung kaninong dugo ang nagbigay buhay sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang aklat sa lamesa matapos ang klase ng mga bata, dumating ang isang sulat mula kay Griselda. Ang tanging kaibigan na hindi tumalikod sa akin. Sa loob ng sobre ay may kasamang isang lumang piraso ng dyaryo mula sa aming dating bayan. Binuksan ko ang sulat na may nanginginig na mga kamay. Ibinalita sa akin ni Griselda na si Gaspar ay tuluyan ng dinala sa pambansang bilangguan matapos masangkot sa isang marahas na krimen at pangingikil sa kanyang garahe. Habang binabasa ko ang bahaging iyon, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga ng kawalan. Ang demonyong sumira sa huling piraso ng aking dangal ay nakakuha na ng kanyang parusa sa batas ng tao. Ngunit ang sumunod na balita ang tuluyang nagpatulo ng aking mga luha sa ibabaw ng papel. Sinasabi sa sulat na si Tatay Tato ay pumanaw na noong nakaraang buwan sa isang malayong baryo sa norte dahil sa stroke. Namatay siyang nag-iisa, walang pamilyang nakapiling sa kanyang huling hininga, at ang kanyang labi ay inilibing ng mga abot kamay na kapitbahay na naaawa sa isang matandang karpintero na walang sinasabing anuman tungkol sa kanyang nakaraan. Ang lalaking nagbigay sa akin ng init sa gitna ng lamig ng pangungulila ay pumanaw na taglay ang buong bigat ng kahihiyan at kasalanan hanggang sa hukay. Tumingin ako sa labas ng bintana sa malawak at madilim na karalalaking iyon. Naalala ko si Gaudencio at ang aming panganay na anak na si Junjun. Balita ko ay maayos ang buhay nila, lumalaki si Junjun na isang mabuting bata sa gabay ng kanyang ama. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi hinayaan ni Gaudencio na madamay ang aming panganay sa dumi ng aking nagawa. Sapat na ako lang ang magbayad sa lahat ng ito. Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking bulsa ang gintong pulseras, ang alahas na naging mitya ng aming tuluyang pagkabunyag. Hinaplos ko ang malamig na bakal nito bago ko ito binitawan, hinayaang mahulog sa pinakamalalim na bahagi ng isang lumang baul sa sulok ng kwarto. Ayoko nang makita pa iyon muli. Naupo ako sa tabi ng higaan ni Lito. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok habang siya ay natutulog sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila. Naririnig ko ang marahang patak ng ulan sa labas, katulad ng tunog ng ulan noong gabing dumating si Gaudencio. Ang bawal na prutas ay maaaring matamis sa unang kagat, ngunit ang kapalit nito ay isang buong buhay ng kapaitan, kalungkutan, at walang katapusang pagsisisi. Isang hapon ng kahinaan, isang gabi ng pagpapadala sa bawal na pagnanasa, ay sapat na upang sunugin ang isang buong tahanan at iwanan ang isang ina na nag-iisa sa dilim, nag-aalaga sa isang lihim na hinding-hindi na mabibigyan ng kasagutan. Ito ang aking parusa. At ito ang aking pagkabuhay muli sa gitna ng mga guho ng aking sariling kasalanan.